Kaya nga ang kahulugan ng galit ay nasa puso. Kapag natanim nyo rito yung galit sa puso nyo, ibig sabihin, tatanim yon, tatagal yon, hindi dapat wala sa inyo yon, yung galit na yan. Kaya nga kung galit ka sa isa, galit ka sa lahat. Dahil ang galit ay takda ng kahinaan ng isang tao. Kaya hindi karapat dapat iugnay natin sa tagapaglikha ang salitang ang Allah ay nagalit. Minsan nasasabi natin, natutulog daw ba yung Diyos? Nakakita na ho ba kayo ng tulog na Diyos? Nakakita na kayong patay na Diyos? Namatay na Diyos? Inilibing na Diyos? Ito yung mga kahabag-habag na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi, may galit kayo doon sa pangalan ng Allah. Kung ang pagpapahayag ng Allah ay dapat tanggapin ng paniniwala sa kalahatan, pagbabatid ng kaunawaan, ang galit kahit kailan ay hindi nakaugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na itakda ng tao para kay Allah. Ito daw ay tanda ng kahinaan ng isang tao. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Zumar, chapter 42, verse 11, sabi niya, walang maihahambing o maitulad sa kanya at siya lamang walang hanggan ang siyang nakakakita ng lahat ng bagay. Nakikita ba natin lahat ng bagay? Yung mga gusto nating makita, nakikita nyo? Nakita nyo na? Nakita nyo na Allah? Nakakita na ba tayo ng Diyos? Sino kaya sa atin nakakita ng Diyos dito? Para masabi natin, alam natin kung sino si Allah. Meron? Mamaya kayo magtaas. Kung meron. Then, katotohanan, ang pagkakatulad sa pamagitan ng mga katangian ng Allah at ng mga sangkatauhan sa pangalan lamang ay hindi antas o kaugnayan o anumang turing nito sa tao. Kaya nga't ang pangalan katangian ng Allah ay dapat ipaunawa at purihin ang dakilang Allah para sa Kanya lamang, hindi sa tao. Para din mawala tayo sa tinatawag na tamthil. Ano ang tamthil? Ito yung tinatawag na katangiang may kahinaan ng pag-uugnay ng tao sa kanyang lumikha. Gaya ng sinabi ng Jesus. Ginawang una ay anak ng Diyos. Pangalawa ay naging Diyos. Pangatlo, binagsak nila sa pagiging propeta rin. So means meron silang pagtatambyal o tinatawag na tamthil. Hindi rin nararapat mabigyan ng pangalan ng Allah bilang ghaib o anumang nagagaliting tao. Pag ay nagalit, galit ka. Huwag mong gagamitin yung pangalan ni Allah sa galit mo. Na? Kapag manumpa ka sa Kanya pero walang galit. Iba yung galit, iba ang pagsusumpa. Sa kadahilan na malaking kamalian ng ikatwa o itanggi o tamthil na tinatawag. Ang alinmang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatutunayan ng Quran at ng Sunnah, hindi tama bilang anyo o hugis ng larawan ng kanyang pangalan ang tinatawag na merong takrib. Ang ibig sabihin ng tarif ay pagpapalit. Then, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katangian, pinatutuhanan din sa Quran at Sunnah. Isang seryosong bagay ito na aring pag-usapan. Hindi ito pwedeng ikailigta o iwasan ng mga tao sapagkat ito ay pinag-uusapan ng Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Then, ang pagpapaliwanag mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tinatawag na Ar-Rahman, ito yung awa, Ar-Rahim, habag. Dapat yun yung mga termino na ginagamit ng tao. Then, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama din sa tinatawag na pagbubuo ng isang tauhid, ay yung malalaman natin ang tinatawag na testimonya o pagpapatotoo ng isang tao. Kung talagang naniniwala kayo sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, isuko nyo yung sarili nyo. Mag-testimony kayo, magpatotoo kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsabi nyo ng asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh.
sarili mo. Sabi mo, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo, alipin, sugo ng Allah. Hindi siya pamangkin, hindi siya anak, wala siyang kaugnayan, kundi sa pagiging tinatawag na alipin ng Diyos. Ang testimonya ng isang mananampalataya o isang taong naniniwalang may Diyos. Kaya kung meron kayong paniniwalang may Diyos na nag-iisa, hindi kayo ibang reliyon, kundi nasa loob kayo ng Islam. Itatama lang natin yung paniniwala tungkol sa Islam. Then pinagkakaloban din ito ng mga katangian at kukumpirmahin natin yung unang sinabi nyo, Asyhadu la ilaha illallah. Sabi mo sa sarili mo, ako ay nagsumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ikukumpirma mo rin yung pangalawa, kasi shahadatain nga wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat din mabatid ng mga Muslim na ang susi ng paraiso ay ang tinatawag na La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kapag wala ito, kahit mga Muslim tayo, kung hindi natin minimension to o ginagamit din ito bilang mga Muslim, hindi nyo pinatotohanan sa inyong mga sarili yung salitang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, palagay nyo ba makakapasok tayo sa paraiso? Kaya nga't sabi ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung may isang mamamatay, isa sa rights nating mga Muslim, sa kapwa Muslim, o kahit hindi Muslim, puntahan nyo sila. Baka dun sa oras na yon, masabi nila. Puntahan nyo, dalawin nyo, sabihin nyo sa kanya, i-remind nyo, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bago man lang malagot ang kanyang hininga. Kasi katotohanan, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah sa kanilang puso, sabi nga ay paraiso ang inyong kahantungan. Then, walang masamang mangyayari sa kadsino man kung ito ay sasambitin. Pero kung ito ay gagamitin para proteksyon lamang, para masabing kayo ay mga Muslim, ginagamit yung proteksyon ang La ilaha illallah. On the day of judgment, ang La ilaha ay magiging hudya para sa inyo. Or means magiging laban para sa atin. Kasi hindi naman natin ginamit yung talagang meaning ng ibig sabihin ng La ilaha illallah. Ginamit lang natin itong propaganda. Ginamit lang natin itong pampaganda. Ginamit lang natin itong dekorasyon. Pero sabi ng Allah, sino man ang nakatanim sa puso to, hindi na mabubura kahit kailan ito. Ang testimony ng pananampalataya o ang pag-aalis sa inyo doon sa tinatawag na paniniwala sa mga iba. Kapag sinabi mo, La ilaha, labas ka na doon sa dating reliyon. O yung mga dating reliyong kinaaniban ng tao, wala na kayo doon. Alis na kayo ron. Illallah, sabi nyo, para ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka para kahit kaninong tao. Hindi kagaya na tinawag natin sa Islam, hindi natin inugnay si Prophet Muhammad kahit na anak man lang ng Allah. Kasi kung tutuusin lang, kung meron lang tao na dapat magiging anak ang Allah, tayong lahat yon. Walang iba. Hindi lang na partikular lang na isang tao o partikular na isang propeta lang ang Jesus alayhi salam, kundi ang lahat ng tao. Subalit, bago kayo magkaroon ng tinatawag na shahada o ang tinatawag na testimony, meron tong 7 kondisyon. Yung shahada. Una, dapat meron kang kaalaman. Buo yung kaalaman mo sa reliyon, kay Allah, kay sugo ng Allah, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, dapat tiyak ka dun sa papasukin mo. Sigurado ka sa sarili mo, yung papasukin mo, yung La ilaha illallah, nakatanim dito. Hindi sa dila, hindi sa isip, kundi sa puso. Pangatlo, yung pagtanggap mo dun sa salitang La ilaha illallah, dapat
maluwag sa puso mo. Madaling bigkasin sa dila. Minsan sabi nyo mahirap kasi Arabic, kasi hindi tayo nag-Arabic. Pero hindi nyo alam, katungtong nyo pa lang sa Saudi, marunong na kayo mag-Arabic. Kaya imposibleng hindi tayo marunong mag-Arabic. Ha? Then, ikaapat, dapat yung pagsuko mo, pagpapasakop mo, doon sa salitang La ilaha illallah. Dapat yung pagsuko mo doon, yung pagtanggap mo doon, yung pagsang-ayon mo doon, taos sa puso dapat. Hindi to pansarili lang. Or hindi lang ito na panandalian lang din. Kundi ito ay pangmatagalan, panghabang buhay. Then, ikaliwa, sa pagiging makatotohanan, dapat pag sinabi niyong La ilaha illallah, sigurado, confirm kayo, matatag ang paniniwala niyo sa Diyos. Hindi yung pag sinabi may Diyos doon, takbo. May Diyos doon, takbo. May Diyos dito, takbo. Sabay inom. Yeah? Pang-anim, katapatan ng inyong mga kawagasan ng paniniwala sa Diyos dapat meron. Kasi kung nagdududa tayo sa Allah, hindi Allah ang kinikilala natin, kundi yung kaduda-dudang Diyos na ginawa ng tao. Pang-pito, pag-ibig at pagmamahal sa salitang La ilaha illallah, iniingatan nyo to. Hindi to pang dekorasyon nga eh. Hindi to isasabit lang sa pintuan, sa sasakyan, o anumang bagay. Kundi ito ay nakalagay dito sa puso ng tao. Yung La, ang lalim ng sugat sa puso nyo. Illallah, bumaon sa loob ng puso nyo. Dapat ganun yung pagmamahal nyo sa salitang shahadatain. Then, mga bagay na aring nakakasira ng tinatawag na pagsasyahada. Sino man ang turing na nakakabatid, nakakalam at inaasa ng nasa loob siya ng tinatawag na syahada, dapat niya rin maraman ng kasiraan ng mga taong gumagamit nito. Ang syahada, sabi ng Allah, kung batid nyo lang ang tunay na kahulugan nito, hindi nyo to sasayangin, hindi nyo to pababayaan. Bagkus lagi nyo tong sasambitin sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat ikot ng mga buhay ninyo. Meron kayong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Then, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami ang uri ng Diyos na tinawag ng tao, pero walang itinakda ang Allah. Maraming nilikha ang tao na sinabing yun daw ay Diyos, yun daw ay katuwang ng Diyos, o yun daw ay kahangis ng Diyos. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala ngang kawangis, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, sabi ng Allah. Hindi ako kagaya ng aking mga nilikha, sabi ni Allah. Hindi niya tayo kagaya. Kung tayo'y kagaya ng Diyos, anong tawag sa atin? Dapat Diyos din. Diyos Muhammad, Diyos Yusuf, Diyos Omar. Dapat ganun ang tawag sa atin. Pero dahil nga ang Diyos ay Allah, iisa, siya lang ang may karapatan tanggapin ang pangalan nito. Then, sa Islam ay tinuturing din ang tinatawag na pundasyon. Dapat sa isang tao na maniniwala sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat yung pundasyon niya mas matigas pa doon sa pundasyong itinatayo nila sa bahay nila. Hindi yung pundasyon na pandalian lang, babagsak kahit kailan. Una, yun nga yung paniniwala mo sa Diyos. Dapat tama, ugma ang paniniwala nyo sa Diyos. Kung hindi, baguhin nyo na. Dapat palitan nyo na. Dapat tanggapin nyo yung paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung babagsak. Diyos naputol, Diyos inukit, Diyos naging bato, naging bakal, naging tubig, naging puno, naging halaman, naging hayop. Gaya ng mga kapatid na Hindu, naniniwala na ang Diyos ay naging baka, kaya hindi sila kumakain ng baka, tama, pero mihigop sila ng sabaw. Pwede na daw yon. Ha? Then paniniwala sa anghel. Dapat naniniwala tayo na mayroong anghel. Bawat tao, dalawang anghel. Ito anghel, ito anghel. Hindi ito anghel, ito demonyo. Walang ganong paniniwala sa Islam. Tinama nga eh.
ang Rakid at ang Atid. Ang dalawang anghel na nagbabantay sa tao. Yung isa kanan, nagsusulat ng kabutihan nyo araw-araw. Ya Allah, gumawa ng kabutihan. Ya Allah, nagsala. Ya Allah, nagpuri sa'yo. Ya Allah, lahat itinakda niya. Yung nasa kaliwa, nagsusulat din ng kasalanan at kamalian natin. Ya Allah, nakipag-away. Ya Allah, nagmura. Ya Allah, nagsipa. Ya Allah, lahat. Ya Allah, hindi nagpupuri sa'yo. Ya Allah, hindi nagpapatira pa para sa'yo. Ya Allah, maraming kaugnayan. Ya Allah, sinusulat lahat yon. Kaya on the day of judgment, haharap tayo sa Diyos. Lahat ng nakasulat sa libro nyo, ng buhay nyo, makikita nyo. Para daw isang screen. Ipapakita ng Allah. Di ba ikaw ito? Ya Allah, hindi ako yan. Hindi po pwede ganun kay Allah. Wala tayong kahit isang bibig na pwedeng sumagot kay Allah, maliban lang kung bigyan kanya ng karapatan. Kilala natin si Arkanghel, si Jabril, si Asrafil, si Malik, si Malakatul Maut. Dapat kilala natin itong mga anghel na to. Kung merong isang anghel na kahabag-habag, wala nang iba kundi si Asrafil. Kawawa naman, lagi na lang nandun yung turotot sa bibig niya. Kasi sabi ng Allah, ihipan mo ang trompeta, ang lahat ng may buhay, mga mamatay. Pati siya na umihip, patay. Kaya nga kung gustong buhayin ng Allah, ang lahat ng mga tao, ang lahat ng kanyang nilikha, uunahin niya ang Asrafil. Sa ikalawang pag-ihip ng trompeta, ang lahat ng matay ay magkakaroon ng buhay. Dapat din meron kang paniniwala doon sa mga aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Diyos nagpadala ng mga kapahayagan. Ano yung batas niya? Sambahin niyo ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Yan lang ang tunay na kapahayagan ng Diyos. Nung panahon ng Abraham, ang Sabur, ang Sup, ang Taura, at ang Injil, at ang Quran. Dapat itong mga 5 aklat na ito, alam natin na may utos ang Diyos. Hindi lang 10 ang utos ng Diyos sa inyo o sa ating mga tao, kundi tanging utos niya ay ang pagsamba. Sabi niya, hindi ko nilikha ang tao, ang jin, o ang engkanto, ang tinatawag na jin ay engkanto, at tao, kundi para sambahin lamang ako. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Sabi niya. Isa lang, pagsambala lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba. Ang dahilan natin nandito tayo sa mundo, pagsamba. Walang iba. Batas na ibinigay kay Moses, batas na binigay kay Abraham, batas na ibinigay kay Yusuf, batas na lahat ng binigay kay Jesus, batas ng lahat ng binigay kay Moses at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalugnan dawa ng Allah ang lahat ng mga propetang ito, iisa lang mga bro, pagsamba. Gumawa kayo ng question, gusto nyo mamaya, pwede rin tayo magkaroon ng topic dito. Then, paniniwala sa mga propeta. More than 1,300 prophets ang pinadala ng Allah. 25 ang minention sa Quran. 5 ang dakilang propeta ng Allah. Ang Abraham, ang David, ang Moses, ang Jesus, at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga dakilang tao na to, dumakila sa iisang Diyos. Sumamba sa iisang Diyos sa pagpapatira pa nila. Si Abraham nagpatira pa, si David nagpatira pa, si Moses nagpatira pa, si Jesus nagpatira pa, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpatira pa. Tanong, bakit hindi tayong tao na siyang kumikilala sa kanila na magpatira pa rin tayo? Kung nandun kayo, isinusubsob niyo yung sarili niyo sa lupa, isinuko niyo buong pagkatao niyo. Wala kayong tinira kahit na anong yabang sa sarili niyo. Pero habang nananalangin kayo ng katayo o palahod, meron kayong nananatiling kayabangan sa sarili. Dahil doon ay ang